Mas matibay sa ngayon ang mga ebidensya at mukhang kumbinsido ang lahat ng miyembro ng Justice Committee na mayroong sapat na batayan para iakyat ang impeachment complaint. Ito ang naging pahayag ng legal expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Yan ay matapos ang unanimous na botohan sa findings of probable cause sa House Justice Committee. Ayon kay Attorney Cayosa, naging disadvantage umano para kay Vice President Sara Duterte ang pagtigil sa naunang impeachment complaint. Pagdating naman sa pangalawang impeachment complaint, mas matibay umano ito dahil sa maraming ebidensya, dagdag pa ang witness na si Ramil Madriaga. Ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pati na rin sa First Lady na si Liza Araneta Marcos at sa dating Speaker of the House na si Martin Romualdez, ito ay malaking basihan para sa impeachment ng bise. Dagdag pa rito, kabilang din sa grounds for impeachment ang graft and corruption na mayroon na ring matibay na basehan pagkatapos mailabas ang milyon-milyong dumaan sa bank account ng bise. Kung mapatunayan, ito ay isang malinaw na betrayal of public trust na siyang basehan sa pagpapatalsik sa kanyang pwesto bilang vice-presidente. Samantala, malinaw at mapag-aaralan umano ng mga senador at congressman pagdating sa Senado ang ITR box na siyang makatutulong sa kanilang investigasyon. Ipinaliwanag naman ng abogado ang karapatan ng publiko na buksan at malaman ang laman ng kahon para sa kalinawan ng investigasyon. Once ang ITR ay sinabit sa BIR, it becomes public record. At anytime na kailangan ito, basta merong authority and legal process na kailangang basihan ito ng isang investigasyon o kaya kaso, pwede ho yung buksan. Dagdag pa niya, mayroon din umano sa Data Privacy Act na nagsasabi na ang ITR ay confidential at personal information. Pero nilinaw ng abogado, Pwedeng buksan in accordance with the principles of transparency, proportionality, at saka siyempre yung legal basis. Ganun din ho yung bagong amyenda sa National Internal Revenue Code, yung ease of payment of taxes, yung nakalagay ho doon, yung Section 46, na pwede ho yung i-disclose in accordance with Data Privacy Act and other laws on disclosure of information to the public. hindi umano nakatulong sa VP ang hindi pagsagot sa impeachment complaint dahil iyon ang paraan para marinig ang kanyang panig at sagutin ang mga akusasyon at alegasyon sa kanya. Hinihikayat naman ni Attorney Cayosa na magbigay ng pahayag o depensa under oath ang kampo ng bise para sa mas maayos na paliwanag o eksplenasyon para sa maayos na investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.